First One Entertainment. Tara na sumabay lahat, taas kamay. Ayaw sa agos at walang iwanan, it's okay. Palakpak ay simulan, magkaisa at lumaban lang. Tara natin pakita ang iyong tunay na kakayahan. Welcome to the jungle, watch out. You're in trouble, trouble. Sa tabi ang iyong mga alinangan, lakasan ang palabit, pero don't. Wait a minute, I'ma make this shit. Ready action, it's like a movie. Cause it's play, yeah, meet me the army. Tough like a warrior, walking on the carpet. Tumigil man mundo, tick-tock. Walang makakapigil sa sigaw na yung damdamin. Sa lahat ay ibigay, di na dapat malumbay. Hawakan ng aking kamay, halina sumabay. La 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 la. So we go shout out. I'm ready to go. It's time to show all the best in me. Relax ka lang, sumunod ka lang. Tungo sa paradise, now let me see. No time to be lazy. Lahat ng harap, wala way, break free. I'm on fire, burning passion, I'll take me to Oasis. Hayaan natin na mundo na ba? Tumigil man mundo, tick-tock. Walang makakapigil sa sigaw na yung damdamin. Sa tutok lahat ay ibigay, di na dapat malumbay. Hawakan ng aking kamay, halina sumabay. La 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 la. So we go shout out. Ito ay para sa'yo, walang hadlang sa pangarap mo. La 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 la. Tradisyon ng how we roll. So we go shout out. Paglubog man ng araw, ang buwan ang iyong makikita. We're gonna make it this night. Mga pangarap sa'yo, matay nagding-ding-ding, parang bituin. Let's get it, we shout to the sky. Oras man ay lumipas, abo ng kasaysayan sa hangin nagwagas. Bawat sandali ay iatas, sa puso mong pagpugay ang bigkas. Pagkat bawat segundo lahat ay utang, sa tumanak na dugo ng mga hirang. Sumisigaw ng walang katapusan, umaapaw sa walang hanggan. So we go shout out. Ito ay para sa'yo, walang hadlang sa pangarap mo. La 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 la. Thanks for the how we roll. So we go shout out. La la la
Hey! Yan Ang o. galing video. Okay. So first, magandang gabi po sa lahat. Magandang gabi po sa lahat. Good evening po. 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 So, ngayong gabi po, we will be, so this is Local Group Podcast, and co-hosting with me we have Rizal, we also have Jay and PJ, and of course, we will be interviewing first one. Woo! Yay! Thank you for having us po. Gandang gabi. You know, we've been looking forward to this day, and again, we're very thankful and honored na pinaunlakan nyo kami tonight. I know that you guys are very busy. Before this, meron pa yung panuntahan. So, thank you again for that time. So, let's get started. We really want to know you guys more. And can you please tell us, so, first, how did you guys, the usual, kasi iba din yung normally nanonood sa amin. So, how did you guys start? Well, before we do that po, we'll formally introduce ourselves. One of one, go beyond, we are first one! Hello po. Hello po. Good evening po. So, hi guys, I'm Ace. And my name is Max po. Hello, I'm Jay. Hi, I'm Jason. Ako naman po si Alpha. And I'm Joker, and together we are First One! Good evening po. Good evening Hello po. po. So yun po, with regard to how we started, I was actually in Korea po training for about 4 years or more. 4 years na po. When the time came na yung CEO of the company came up to me and asked me to contact like a few of my friends in the Philippines kasi gusto nila magkaroon ng parang semi-private screening audition. And then, with that, so I contacted yung best friend ko for the longest time, si Alpha. Take it away. Ayun, ang galing ah. Nice pass, bro. Nice pass. Nice pass, man. Dahil yun nga po, kinotak po ako ni Ace and then galing din po kasi ako sa dance community. And then from that po, nag-ask ako sa mga ka-members ko from Autonomicas and sa iba rin po sa dance community kung open sila mag-audition sa company ni Ace. Sa company ni Ace. Sa company na sinalihan ni Ace. And then, ayun, na from there on, naging 100 auditionees na trim down into 50, 30, 10, 7, and kami pong 6 yung official na naging first one ngayon. Grabe, salang-sala. Yes. Pero Yes po. si Jason po actually scouted. Yes. Specially Scouted scouted po po si siya. Jason through Okay, take it a... away. May 5 pala, no? Okay, Sorry. take it away. Bale sa case ko naman po, I was scouted po from social media dahil po sa isang TV program called KMJS. And nakita po ako ng company ng casting director. Tapos nakontak po nila ako through my Facebook. Tapos I started training po with them. Yay. Yes po. Okay, so it says on your bio, you guys debuted sometime July 31st, no? 2020. Yes po. Yes po. Okay, and as we all know, this is during the height of the pandemic. Can you guys tell us how this pushed through? What went well pre your initial introduction as a group, and of course yung mga challenges along the way, given na it's the pandemic. For us po, it's super hard po that time kasi po, that time po, since nag-quarantine po, first time din po namin malayo sa parents po namin kasi nga po, heightened pa yung pandemic eh. So, may lockdown Yes. po. So, hindi po kami nakakawi. At the same time, lagi lang po vid call. Siyempre, mahirap naman po kung lagi vid call. Tapos, parang po kami LDR, ganun po. Parang LDR yung datingan. Pero, it's like, ilang kilometers away lang. Pero, ayun po, that time, nahihirapan din po kami mag-training outside kasi sa dorm lang po talaga kami, bawal po kami lumabas palagi. Kailangan may isa lang po na parang isa lang po pwede lumabas. That time, di po kami pwede sabay-sabay po lumalabas. Tapos, when it comes to training naman po, usually po morning hanggang 6 p.m. or more. Like, minsan nga po, maabot pa po kami ng 10 p.m.
matatapos po yung training po namin. Tas yun lang po, araw-araw po, same routine lang po, 7 days a week, ganun po yung nangyayari sa buhay po namin that time. And kapag magsushoot po kami ng music video, like for example, yung Takma dyan na, di ko alam kung pwede sabihin, pero that time sobrang strict po lahat ng mga lahat ng like establishments, pati yung mga schools or kahit yung simpleng sa labas nga lang, may nakabantay na mga police ready to like parang questionin ka na, oh, may permit ka ba? Oh, meron ba kayong ganito, ganyan? Oh, ba't di ka nakamask? So, super hirap po talaga that time. Pero, ito po kami ngayon, nakaraos, and dahil po sa mga fans po namin, sa patuloy na pagsuporta sa amin, kahit na nag-debut po kami ng pandemic, hanggang ngayon, nandiyan pa rin po sila sa tabi namin, kaya sobrang swerte po namin na kasama pa rin po namin sila hanggang ngayon. Okay, I may have missed this, and nangyari to, nasa Korea ba kayo? Nasa South Korea kayo nito? Kababalik lang po. Actually po, add ko lang din sa story na sinabi ni Max. Bago po kami mag-debut noong July 30, kakauwi lang po namin actually nung sa Korea nung February. As in, nasa Korea pa lang po kami, dun pa lang po nagkakaubusan na agad ng face mask. As in, hirap na po kami bumili ng face mask. Tapos, naalala ko pa nun, bumili na tayo ng face mask sa vending machine yata sa parang LRT nun. Tapos Korea Station. Sa Korea sa mga train station sa Korea. Tapos, ayun, pag-uwi namin, nagulat na kami, meron naman silang mga thermal camera, yung mga ganong-ganong bagay. Mm-hmm. Then, after 1 to 2 weeks po yata, ayun na, bigla na lang po nag-lockdown. Naggulat po nagte-training po kami noon. Tapos bigla nag-announce sa news na kumakalat na yung COVID. By 10 p.m. parang lockdown. So nag-rush pa kami sa grocery. Ayun. May gusto ko dagdag kasi di ba po, galing po kami Korea. So that time po, sobrang lamig po doon. Kami po, as mga bata pa na alam niyo po, mga intrusive thoughts na nananalo. Pilipino. Ganyan. Di ba malamig po? Wala po kami dalang like winter clothes po that time. So, tinry namin, game nga, t-shirt at shorts lang, ganyan, sa labas. Tapos, shorts ba talaga? Tapos, nung time na, pabalik na po kami ng Pilipinas, ayun, yung iba mo sa amin, umuubo. Syempre, that time, kailangan mo pigil kasi kapag nalaman na umubo ka, parang hilahin ka sa gilid. Kala mo, tabo na agad yung nangyari. So, that time po, na sa airport po kami, pinipigilan po namin umubo. Lunok muna. Yung ubo po namin, paloob na. may video po yun Basta nag-challenge po kasi kami na maninipis na damit. Tas, po yun, kasagsagan pa ng winter. Kasi sa Korea po, ang winter natatapos talaga halos mga late Feb na to early March. So, malamig na malamig. Tapos yun po, nung bumalik kami, kasi galing po kami ng performance sa Seoul Music Awards kasi yun na po yung parang final test namin before debuting. So, magde-debut na po talaga kami dapat na maaga when we came back to the Philippines. But then yun nga po, nung pagbalik din po namin, kasama na namin si Jason, he finished his training here. And then yun, 1 to 2 weeks after, lockdown. Okay, tanong ko lang din, first one, paano kayo na ano yung nakapag-inspire sa inyo para pumasok sa isang P-pop na career? Actually po, kaming apat, lalo na po ako, into dance talaga po ako. So wala po sa isip ko na darating ako sa puntong kumakanta ako, na nagpe-perform ako na sa maraming tao. Gusto ko lang po talaga sumayaw simula pa po nung grade school ako. Tapos, andito po si Ace tsaka si Alpha, nag-invite po sila sa amin para mag-audition nga po sa sa pagiging boy group. Tapos sabi ni Ace na, uy, kaya mo kumanta, tas hindi po ako naniniwala. Tapos yung iba din po, parang sumasayaw lang ako. Tapos parang from there po na, ay, marunong pala ako kumanta. Nakaka-inspire na pala na kaya ko palang gawin yung mga ganitong bagay. Tapos from there po, yun, doon na po namin natutunan na kaya pala. So, yun po. Salamat. And I heard hindi lang dancers yung mga members ng group. First one, some of you guys are rappers.
Rappers and dancers po. Parang Dancers, growing. rappers and dancers. Yeah. Like ano naman din po, tulad ng po sinabi ni Joker. Kasi kami po yung almost the same childhood po eh. Talagang from high school to college, and then meron kaming mga dance groups na we used to compete outside of the Philippines. So talagang dance lang kami, dance, and then of course nung nagtry na kaming mag-audition, we need to have an extra weapon para po mag-survive dun sa audition. So tinry namin sige, mag-ano nga ako, baka konti lang nag-rap dito, sige, i-enhance ko to. So, yung naging edge po namin nun, parang, sige, ito muna gagamitin namin para makasurvive kami sa test na to. So, at first po, talagang nagkaroon kami ng mga ganun po na rappers, pero most of us, talagang dancers talaga. So, yun po. Dancing while singing, how hard is it? Doing both at the same time. Whenever you guys sobrang actually hindi ko po siya ina-expect kasi alam ko po talaga mahirap kumanta and sumayaw at the same time. Pero hindi ko ina-expect na ganun siya, sobrang kahirap. Kasi you have to be like on point eh. Parehas. Like for example, you have to your dance move has to be on point na sharp or strong, tapos yung at the same time, dapat hindi nasa-sacrifice yung singing mo. Dapat hindi ka na off-tune or hindi ka na sharp or flat. So, it's kind of parang battle sa utak na paano ko gagawin yun? Paano nila ginagawa yun? And dun din po pumapasok yung isa sa mga inspiration po namin yan. For example po, si Michael Jackson po yan, si Chris Brown, yan, si Usher, and other people K-pop groups na ini-stand po namin, like for example BTS po. So by that po natututo po kami kahit paunti-unti po na okay, kaya pala ganito ganyan. Kaya masarap din po manood ng mga documentaries na ganito pala yung ginagawa nila, gantong training, gantong basta ganun yung training program na ginagawa nila. So ayun po, mahirap po talaga. Pero as time goes by experience, natututo naman po kami. Yes po. So nag-start po yan, talaga. Naranas pa po namin na nakamask kami while singing and dancing. Yung mask po na provide sa amin, yung surgical, yung blue. Sobrang restricted. Yung blue po. Wala pong hangin na lumalabas. Pag nabasa nyo po yun, yung i-inhale nyo na po tubig. Naalala ko meron tayong pinag-performan na may face shield po. May face shield naman. So, sing and dance po na may face shield. Saan to? Dito sa Philippines na. I'm sorry. Dito sa Philippines po. So, yung challenge po doon, kailangan nyo po ipasok yung mic nyo sa loob ng face shield. Igaganon nyo pa po. Tapos saka kayo sasayaw. Ang hirap po sobra. Pag nagre-rehearse po kami, parati pong handheld mic style. So, usually po, ang angat ng mic, ganito lang po, di ba? Pag ganon. So yung may face shield po, meron pa po yung may foam pa yun dito para mga 4-inch foam. So, kailangan talaga namin siya ganon. Bago po makakanta. Grabe. First mas talaga nakatawa. Sagad na yung maluwag po yun. Sagad na agad. Tapos basa ng pawis. So, yun po. I think dun po na sana yung stamina namin. Kasi everyday po yun. Kaya po nang sabi ni Max, the routine starts from 8 a.m. It can finish, minsan, pag early po talaga, 6 p.m. Pero usually, 8, 9, 10. Yan po yung range na matatapos kami. And ang instruction po kasi sa amin is, meron po kasing nanonood sa rehearsals namin parate. May nakabantay. So, wala po kaming choice kung hindi talagang full out singing and dancing. Kaya po nasabi ni Max, coordinated yung energy ng dancing mo. Kung 100% yun, dapat yung singing mo din on point. Same sa energy and consistent. So, ayun po. Okay. So, we know how hard... Sige. Sige, go. No, kasi I was gonna ask, we know how hard it is to sing and dance at the same time. Now, pero parang mahirap din gumawa kasi ang hirap nung pinapanood ko yung choreo, no? Parang ang hirap niya. So, who does the choreography? And I guess, how do you make sure na talagang
kasi wala din kaming idea. Ako personally, hindi ako dancer. So wala akong idea, like, how do you make sure na ito yung tamang step for this line? Yun. So, can you tell us about it? Si Max po ulit. Majority po kasi siya po yung gumagawa ng ibang namin. Steps. Siguro yung mga yung mga past na songs po namin, yung mga early songs po namin, like for example, yung You Are The One, and Shout Out, Problem Child. Iba-iba po yung choreographers na kinukuha po namin kasi mga mabibigat na song po kasi siya technically. Parang major comeback song po yung mga yon. So, yun po. Pero kapag mga filler song po, like for example po yung Oh, Turn Up, ano pa ba? Dito, yun po. Yun po, kami lang po yung gumagawa. Well, parang sa pagsusulat lang po, kasi Ace po yung foundation. Tapos ako naman po, sa pagdating sa sayo, ako po yung foundation. Tapos tinatanong ko po sila kung ano po yung nafe-feel nila dito sa line mo na yan. Anong gusto mo mangyari? Gusto mo ba nasa gilid ka? Gusto mo ba nasa gitna ka? Nakababa kami? Ikaw lang nasa taas? Kunwari, nasa gilid kami? Ikaw lang nandyan sa ganyan-ganyan? So, tarang tinatanong ko din po sila kung paano nila madideliver din yung choreography ng sila mismo. Tapos, when it comes to like kung ako po pag nagko-choreo po kasi ako, like for example, parang kung ano yung nafe-feel ko lang din. Kasi for sure, halos same lang din kami ng parang feeling na, uy, maganda to, parang ganyan. Kasi nagko-consult din po ako sa kanila na, okay ba to? Para at least, we're on the same page din po para, alam po, wala rin pong alitan, wala rin pong conflicts na mangyayari. So, yun po yung parang thought process ko pagdating po sa pag-create po ng mga choreographies, ganyan, mga choreo po namin. Yes, and to add to that lang po, gusto lang po namin i-shoutout yun nga po gaya na sabi ni Max, pag major comeback, may iba-iba po kaming choreographers. So You Are The One, there's this Korean choreographer of BTS and EXO named Ryu D. So shoutout Josh Hunya from TPM. Problem Child, Miko Bodo from Armada. And of course, yung recent one po, paalam na of course, Coach MJ Arda, one of the co-founders of A-Team. Yeah. Wow. Gusto ko Okay. lang, Go, Jay. sorry. Go ahead, G. Okay na? Okay. Okay guys, gusto ko lang itanong sa inyo. When you started auditioning, did you ever expected na merong growth na katulad nito na na-experience niyo ngayon? What was it like going into the audition? What was it like going into the audition? Na-imagine nyo ba na magkakaroon ng like period of growth? Like, tama po, sir. Did you ever expected na there will be a fan base or there will yung ganito, yung like what you have right now? Actually po, hindi po namin ina-expect kasi parang nung nag-audition po kami, parang tinry lang po talaga namin na tara bro, sama-sama tayo dito. Audition lang tayo. Total, ano naman tayo, mga dancer naman tayo. Pero hindi na namin ina-expect na ganito na yung magiging namin, tawag dito, status na to the point na, ayun nga po, lumalaki pa yung fan base namin, yung 4-1. And at the same time, nag-ano rin kami, tawag dito, parang kumbaga nag-evolve din yung grupo namin. And nakatuwa po kasi, ayun nga, patuloy na lumalaki and patuloy na sumusupport pa rin po yung namin, fan base namin, yung 4-1. In terms of training naman po in the audition process, gusto ko lang pong give credit and props sa bunso namin si Jason. Kasi po, siya po talaga yung member na from zero talaga. From zero siya nag-start sa lahat ng background, and kung growth po, siya po talaga yung full development. Dagdag ko rin din po pala about sa growth. Hindi ko rin in-expect na as P-pop group lang talaga yung ma-experience namin. Kasi na-experience din namin na mag-acting, na-experience din namin na lumipad ng ibang bansa for some projects. So, modeling din. So
sa growth po, hindi lang sa about sa skills and sa fans, kundi sa iba-ibang experience po namin about for opportunities po dito sa industry. Speaking of experience, super unique po yung experience niyan kahapon ni Jason. Sige. Take it away. Nagkaroon po kasi ng parang sobrang biglaang like modeling kahapon. Tas like last minute na pinapasok lang bigla kami. Ay ako I mean. Sige. May ano ba kayo? May mai-share ba kayo na parang yan, speaking ng experience, may mai-share ba kayo na memorable na experience na naka-impact na malaki sa grupo nyo? Madami po, madami. For sure, maraming highlights. For sure, Marami po, pero Highlight. tagi-isa po ba? Ako po, meron po ako. Siguro yung pinaka like na parang influential thing or parang na nangyari po sa amin is yung P-PopCon 2022 ata. 2022? Ay, 1? Basta P-PopCon 1 po. Oh, yeah. Kasi po, ito yun eh. Kasi that time po, yun po yung pinaka unang beses na mag-perform kami sa as a group po as a group na mag-perform kami as a group in public pagkatapos po ng pandemic yun. So sobrang nakapag-perform naman na po kami, like nakapag-concert po kami, pero hindi po katulad nung P-PopCon man. So I think isa yun sa mga parang nagbigay po sa amin na parang very clear na ito kayo, P-pop artist kayo, lahat ng mga nire-release yung kanta, kinakanta ng fans nyo, which is yung 4-1. So, sobrang nakakataba din ng puso at the same time nakakaba. Kasi, one slip up, isang pagkakamali, pwedeng magbago lahat eh. So, parang that time, kabado kami at the same time masaya kasi as a group po kami nag-perform nun and ayun, maganda po yung kinalabasan and maganda rin po yung resulta na parang natuwa daw po yung fans po namin or yung ibang fandom na may ganun pala, kaya pala ng first one, ganyan-ganyan. So, mas nagpursige po kami palalo nung pagkatapos po nung P-PopCon naman. Ako naman po, this one is a very recent one. Kasi recently po, we just finished 2 concerts. One concert is entitled 0641, the 4th anniversary fan concert po. On the way to that, we were rehearsing like every day po talaga. The same style that Max said earlier that we used to train. So we're rehearsing new choreographies, singing, dancing, vocalizing, and then together with that, we were promoting the FanCon, promoting our music, and doing a lot of stuff pa po. So the fatigue was kicking in, and also like mentally and emotionally, parang kaya nagpa-function po kami, but little did we know na parang ano na lang siya, naging robot kami in a way. Now it took our director of the concert and our how do I put it, coach ba, one of our coaches to call us out na they said after we were doing the run sa harap nila, okay naman yung ginagawa nyo but parang hindi namin dama, hindi siya tumatagos. So the next day prepared po kami mag-training like better, as in wala pa po yung coach namin, naka-shoes na kami, naka-pants na and all. And then pagdating po niya, sabi niya, alam niyo, hindi niyo na kailangan ng mga technical stuff ngayon eh. Ang kailangan niyong gawin, mag-usap-usap kayo. And then, he just did one simple exercise for us. And that training went for about 4 hours. 4 hours ba? 3 to 4? Mga 3 hours po. And all he wanted us to do was say sorry and thank you to each other and to the whole group. One by one. And then, parang open heart communication. And then after that, we discovered na siguro sa sobrang, like 4 years have gone by na ginagawa namin siya routinely, without fail. And ginagawa namin siya full energy, full-heartedly, without fail. Na, kunyari, kahit nakapikit po, kaya namin sing and dance yung piece namin eh. So sobrang pinapractice namin siya everyday. Pero, nawala pala yung puso.
na the reason why we were doing it. So, kaya po siya memorable sa akin kasi, of course, may iyakan and all. But, after that, ang sabi po kasi ng coach namin that night was that this is a great big step for you guys to do. Marami pang pagdadaanan to. This might not be enough for you guys to have a great run. The greatest run you can do sa concert. But this is a great big step. So keep it up. Kailangan nyo ibalik yung puso nyo. And then we just did the prayer. Sabi namin, it might be impossible for man to, you know, to achieve something out of the blue. Kasi kaka heart to heart talk lang. Pero sabi po namin, with you, Father God, in our side, we know that may miracle na pwede mangyari. The very next day, na pinuri po kami ng director namin, hindi niya alam na ginawa yun sa amin ng coach namin. And then, the very next day, which was the show of the day of the concert na, ayun po, parang hindi kami napapagod. We were just really, of course, nakakapagod siya physically, pero may extra energy, may extra boost. Parang sa Dragon Ball, ano nga yun, Super Saiyan. Parang hindi talaga, I mean, we were back yung puso na we had when we started. So, yun po, memorable siya kasi, yun nga po, we always believed na may seventh man kami and that's our Lord up above. So, kaya po siya very memorable. Yun po. Sheesh. Muntik na ako. Siguro po, yung sa akin naman, aside po sa mga pagpe-perform namin, kasi product na po talaga siya. I mean, pinagdaanan na namin lahat ng training, tapos yung nakikita na lang po ng tao is yung product. Pero para po sa akin, yung pinaka-memorable na nangyari sa grupo is yung makulong kami sa isang bahay, as in literal kasi quarantine po. So wala ka talagang choice kundi magsama-sama kami, tapos wala rin po yung pamilya namin sa tabi namin. So dun pa lang po, napilitan na rin kami, I think sila rin na lumabas sa sarili nilang lungga and mag-adjust sa kanya-kanya naming ugali po. So lahat po sa tingin ko naranasan namin iyakan, katuwaan, inisan. So yun po yung para sa akin yung pinaka-memorable na nangyari sa amin. Gusto ko palang itanong. Recently, I heard na nag-rebrand kayo. Gusto ko malaman kung what was the direction before and what is the direction now regarding the rebrand. Rebrand. What was the directive po of the rebrand? Tama po ba? What was the direction before and what has changed now? Yeah, well, to put it simply po siguro, we had this tagline that we always say before we introduce ourselves and after we perform. We used it for 3 years. It goes like start at the end, going up to be first. We are first one. So it only means po that we always go back to our roots in whatever we do. And the direction before was that, of course, we were strong dancers. So technically, even though we're already singer-dancers, we shouldn't forget yung visual aesthetics na kailangan on point lahat. Kaya nga po nasabi ni Max kanina. But then, in our 4th year po, I think, we're already breaking out of our cocoon na dapat. So, growing. Kaya nga po yung song namin na nirelease recently is entitled Paalam na. Of course, pwede siya ma-relate sa toxic relationship, sa ex, sa bad experience of love and all. Pero, for us po, that song is actually saying goodbye, saying paalam na to our old selves because we need to take a leap of faith to grow more. Kasi po, ang direction now is the tagline actually changed also. It already goes like, one of one, go beyond. Yung one of one po, actually, idea siya ni Max during the rebranding. It only means, alam niyo po yun sa trading cards, kung may nagma-Magic the Gathering po sa inyo or mga Pokemon, one of one yung sa baba, ibig sabihin, that's the only piece of that card existing in the whole world. So, ibig sabihin lang po niya is that now, whatever we do, start at the end man yan or go up until the maximum point that
we can achieve, we always have to be the best version of ourselves, one of one. And of course, that best version has to exist in the world, the community, the P-pop community, and the music community that we are in. And that will only happen if we will always try to aim going beyond what we already did previously. So parang, technically we said goodbye to our old selves, but the roots that we came from are still there. And we're just going to say goodbye each and every time because we want to go beyond each and every time. So that's the new direction po. Ang ganda nung nung tagline. I'm sure one of one, go beyond, we are first one. Tama ba? Yes po. Yes po. Okay, nakapasok na ako sa 4-1 ah. Welcome po. 4-1 ka na. So kasi yung yung pamangkin ko, she's a fan of you guys, and Thank ang you po. favorite niya ay si 6 years old lang yun. 6 years old lang yun. Wow. Ang favorite niya ay si Hello. Jason. Jason Kaya po? Yeah, si Jason. Yeah. Kaya nga Thank sorry, you po. balikan ko lang yung yung nangyari kahapon kay Jason. Kasi nakita ko yung nasa News 5 pala siya. Nakita ko yung damit with it's like a gray suit. Yes Parang po. mapapabili ako eh. So, Yun, no? Bibili niya. bigay ko kay Jelly, ganun. Pero, how was the experience for you, Jason? Like, I think ikaw lang yun, no? Opo, kasi ang nangyari po, kausap po namin yung one of the heads nung event na yun. Tapos habang nagdi-dinner po kami, na-open up ko lang na, uy, sinabi po nila na I was doing some runway show po before and nagmo-modeling din po ako. Tapos nung sinabi ko na I enjoy those kind of things po, tapos bigla lumabas na lang po yung head na yon. Tapos pagbalik, pumunta ka na doon. Nag-practice na sila. As in, biglaan lang po talaga. Parang walk-in lang po talaga akong model ng kagabi. Which is, I enjoyed naman po. I don't complain. Uy, pwede ba? Isa ba? Pero partida po yun. Sobrang proud kami sa kanya. Kasi nakita po namin na may kaba, pero nandun yung glow niya nung nagtumungtong siya doon sa rampway. May transformation po eh. May transfer. In his element. Yeah, speaking of yung sa fandom, ganyan. So, first, again, congratulations sa pagmo-model mo yesterday. Thank you po. How was your, tell us about the success of your recent, FanCon. 0641. First, bakit 0641 and how was the overall FanCon? Yung FanCon po na 0641, yung 0641 po talaga is nakuha po siya dun sa rap line ni Alpha. Kasi meron po siyang linya dun na, and I got the key 0641. So para siyang code. So subliminal message din po siya na parang 06, which is kami po, tas yung 41, which is yung fans po namin. Tapos yung, kaya po siya nagamit sa FanCon kasi it's all about our fans po. So, we're giving back this concert, we're giving back sa lahat ng mga ginawa ng fans po namin, lahat ng mga magandang ginawa nila, like yung mga pag-edit, lahat-lahat, para mapasaya sila. So, sobrang saya po nung FanCon na yun. As in, ako natuwa po ako nun. Parang mas masaya ako kaysa sa pagod. Kasi yung games nakakatawa, lahat ng games nakakatawa. Tapos nakakatuwa din po kasi masaya din po sila kapag pinapanood kami. Masaya din pag nakikita ko sila nag-cheer sa amin. So parang yung energy po, kahit na ang layo po nila, sobrang nakaka-recharge po kapag, for example, kunwari pagod na po ako sa isang piece, sa isang kanta po namin. Parang pag nakikita ko po sila nakangiti, tapos nag-video, may hawak sila, mas nakangiti, ganyan, tapos sumisigaw. Nakakatuwa lang na parang there's no point na sumimangot ka or there's no point na parang panghinaan ka ng loob kasi alam mong may nanonood sa'yo parati. And yung nanonood sa'yo, alam mong na-inspire siya dun sa ginagawa mo. So, masarap po sa feeling, masarap po sa puso that night po was super memorable po para sa akin. Kaya ako para sa akin, sobrang saya ko po ng FanCon na yan. Okay, yeah. Speaking of 4-1, kanina pa sumasabog yung comment section natin. Gustong-gusto ko i-acknowledge each one
each and every one of them, pero there are already hundreds of them commenting, and it's happening non-stop. Medyo magiging challenge na sa akin yun. So, Hi, Parwan. Hi, Yep, Parwan. yep. We love you. Hello. okay, Z, you have any questions? Or maybe you, Juancho? Gusto ko lang mapunta sa songwriting. Sorry, basta lang, bakit ako nag-e-echo? Sorry. Yeah, that's fine. Go ahead. Nag-e-echo ko na, medyo na didis ako. Okay. Saglit. So, kagaya. Okay, anyway. Okay, gusto ko mapunta sa songwriting. When it comes to songwriting, ang nagsusulat, ang main songwriter is Ace, right? Yes po. Yes po. Okay. And gusto ko rin malaman kung sino yung nagpro-produce. Sinong producer mo? Sino yung nag-arrange, gumagawa ng mga arrangement? Pag ano po, actually po, yung sa songwriting process, nag-start po siya na, gaya po ng sabi ni Max kanina, pag dancing kunyari, tas kami yung kailangan mag-handle. Siya yung foundation muna nung skeleton, and then he asks us to collaborate with him. Ganon din po sa songwriting. Nagfa-foundational skeletal structure muna ako. Pero I think I've tried to, like, how do I put it? Stimulate po yung songwriters in each and every one of the members din. Kaya in reality po, in every song that we do, especially recently, meron po talaga silang inputs doon. Pagkalatag ko din po nung lyrics, papakita ko sa kanila, and then pag-distribute ng parts. Parati po ang directive is feel free to change it. Of course, kailangan lang po namin sundan yung flow, yung technicalities, flow, melodical rhythm, yung mga rhymes, yung mga ganun po. Yun, kailangan lang sundin. Pero they're free to do anything with the lines. And sa production naman po, it's a collaborative effort po. Kasi yun din, I kind of encourage each and every member to grow as artists and as producers. Kasi I believe that later on po, may mga gustong gumawa ng sarili nilang style later on. So it will help them down that road. So meron po kaming specific producers for each song na depende po kunyari, for example, for Paalam na, our producer here is Leo on the beat. So, ano siya, sobrang angkop siya dun sa project na yon kasi he started with EDM and branched, yung history po niya, he branched out EDM, dancehall, and reggaeton, Afrobeat. Yun po yung naisip namin na genre for this one. Afrobeat, reggaeton, dancehall, and then mix of pop and our style of hip-hop. And of course, R&B, kahit papano. So, in each song, iba-iba po yung producers, but in every production session, present po lahat ng members. Kasi, hindi, ang tingin ko po, ang mentality ko po parating sinasabi sa kanila is, hindi perfect yung idea ko parate. Malamang baka may mas magandang idea ka. So, put it in. And then, later on, if maghalo-halo and nakabuo tayo na mas maganda, then that's the perfect recipe for a produced beat already. So, yun po talaga yung, yun yung production strategy namin parate. It's a 3-part strategy. First, demo beat muna, pa-produce namin together. And then after recording, we come back to it again. We reproduce the beat na para well coordinated na yung vocals and the beat. Technical stuff to, sorry po. Pero after that, once we mix and master, before pre-mix and master, we listen to it one more time. And then we try to nitpick, ano yung picnic. Na ano ko kasi yung tiknaknot, nakis na malak. Nasa utak ko bigla. Yun po. We try to nitpick yung very little details na lang na baka pwedeng na-miss namin. So that's the whole process of production and lyric writing po.
Marami po yan silang mga sinusulat na kanta, hindi pa lang nilalabas. Pero hindi meaning po na ako po yung nakasulat sa, kunyari sa Paalam Na, which just came out. Hindi po ibig sabihin na ako lang yun nandun na nag-produce or nag-write ng song na yun. Is ako lang po yung nagra-write talaga. Meron po sila talaga. Hindi pa lang nilalabas. In the perfect time. After ng EP, kasi po may EP kami na parating. Or baka sa EP din, bonus track. Let's see. Well, it's How good to know challenging din na it can be parang- na... Okay, yeah, go ahead. Sorry, Jay. Sorry. It's good to know na it's not a one-man job pala yung songwriting process mo, no? Kasi normally, di ba, merong beat, tapos biglang, ewan ko, I don't know how it goes for the others. Pero from my experience kasi, it's always one person writing the song and then others are just performing. Pero it's good to know na in your case na kayo pala lahat is it's a full collaborative effort. Thank you po. Thank you po. Thank you po. And maybe this is the best time siguro dun. Sorry, TJ, you were gonna say something? No, I was just gonna say na aside from songwriting, after nyo mabuo yung song, say for example, lahat ng mga pieces ng song nabuo nyo na, pero yung next thing na kailangan or yung mandato na kailangan gawin is yung choreo. Kasi whenever you guys go live on stage, merong kabuntot na choreo yun. So, paano yun na ma-manage yung ganun? Sino yung nagma-manage ng choreography after mabuo yung isang song? Kasi tingin ko sa aspeto ng boy band or K-pop or P-pop, kasama talaga siya or yeah. Well, ano po, basically po gaya po nung sabi ng team kanina and ni Max, pagka po major comeback songs, mini-make it a point po namin na may coach talaga and may choreographer na mag-handle nung whole choreography. Pero pagka hindi naman major comeback, parang ano siya, B song, B song po kasi. Pag may B song kami, yun, kami po yun. But even if it's a major song, ano po, ang good thing naman po is lahat nagdidirect din. Collaborative effort po talaga lahat sa first one. Like, yun nga po, gaya nung nabanggit din po kanina, originally dancers po, halos lahat. So, when it comes to choreography, meron po sila kanya-kanyang ingredients na gustong mailagay doon or idea na baka mag-work doon, and that helps the whole process po. Of course, yung upper management, syempre po tinitingnan nila parati yung choreography once it's done. So they're always there to guide us, but we're really thankful to them. To our sensei nga po na talagang binibigyan niya kami ng creative freedom towards what we want to do and show, especially dito sa new era na to. And just to add to that po, parang ang kinaganda din po kasi dito, yun po, since nga po halos lahat po kami dancers. Well, actually si Jason minsan na din po parang very like nag-i-initiate, may initiative po lahat. Parang for example, kahit ako magkamali, sasabihin po nila na medyo nauna ka dito, medyo mali yung countings mo dito, iba yung galaw mo dito. Lahat kami ganun sa isa't isa. And syempre, kailangan hindi ka po ma-offend kasi syempre, it's for the group eh. And yun po yung isang nakakatuwa kasi hindi lang po one pair of eyes yung nandun. Kumbaga, 6 po talaga. So, masaya din kasi may makikita mo na nagpe-pay attention lahat, na parang alam lahat ng choreo, na kapag may nagkamali, ready may sumalo, ready may mag-correct. So, nakaka-engganyo pa gumawa pa ng mga choreographies para sa grupo. Okay. Alright. So, merong kanina nagtatanong rito, kailan daw yung music video ng Paalam? Okay. So, more on that later. Pero we are going to take a break. For now, we're going to be playing a music video again from our guest. First one.
The song's called Problem Child. Problem Child, yep. Okay, so we're gonna be back after 5 minutes. Yes? Yep. Okay, Rigel, anytime, pare. Don't go anywhere. Yeah. Mm-hmm. Yun. Ay. Nawala. Don't test me, don't test me, don't test me, yeah. Don't test me, don't test me, don't test you go. My name, my name, my name. You got to remember it, baby. My name, my name, my name. You got to remember it, baby. I don't need emotion, gotta shut them haters. One life, one shot, worth more than dollars. Yeah, and time I'm making mighty cause I'll crumble to the ground. Sing your rest from ash, burning like can never be found. You can be part of the pride. Nowhere to go, we be lions on fire. No, you're walking, nothing wide. Never look back, just fulfill your desire. Gotta listen to your heart's emotion. Through all the darkness, get in motion. Oh, it's a revolution with a burning rhythm. Running, running, and burning, burning. All the illusion. We are problem child. You can try to hide. Come call 911. It's a dangerous night. Flip your world and change, change, change. We gon' make it rain, rain, rain. We are problem child. We can make things right in our own way. Yeah, yeah. So you really wanna see me go down? When you're trying to be a clown in a crown. You don't need to worry holding on your seats tight. This is my stage, I'm my own spotlight. Gotta be fighting like a crown, pouring blood is when it's time. I'm your villain, you keep running and be fighting for your life. Take your precaution, don't force me to double tap. One wrong move and you're 6 feet. Gotta listen to your heart's emotion. Through all the darkness, get in motion. It's a revolution with a burning rhythm. Running, running, and burning, burning. I call the illusion. We are problem child. You can try to hide. Come call 911. It's a dangerous night. Flip your world and change, change, change. We gon' make it rain, rain, rain. We are problem child. We can make things right in our own way. Sundown will show dark clouds of sorrow. Leave a trace with an idea. Make them listen though we're dying. Come together, even if they don't remember. Don't test me, don't test me, don't test me, don't test me. My name, my name, my name. You got to remember it, baby. Don't test me, don't test me, don't test me. Boom. Make a change for me, baby. We are problem child. You can try to hide. Come call 911. It's a dangerous night. Flip your world and change, change, change. We gon' make it rain, rain, rain. We are problem child. We can make things right in our own way. Yon. And we are back. Wow. First No po. video. So, no, when you guys create videos like this, and music videos like this, and what's the process? Who comes up with a concept?
any idea what you guys should be wearing? Kami po. Yes, kami rin po talaga. Kami rin po. Opo. Kasi ano po Kami rin talaga po kami. talaga. I mean, Collaborative naman meron siya. po talaga kaming stylists na nagdi-direct. Of course, expertise po ng stylist sa wardrobe. And then, of course, may producer, may director. But then again po, super hands-on po kasi ng style namin ng boys na may gusto po kami parating story or concepts na makita. So yun po, kami po talaga nag-uusap kami. Opo, like yan po yung for example yung problem child po. Kasi parang it's about hindi mo pag-support sa broken system. Parang fake heroes kami. Parang tama ba? Anti-heroes. Anti-heroes, yun pala. Anti-heroes. Mga Batman. Pero in a good way yung gusto namin. Like for example, sino yung sa'yo? Ano po sa akin? Robin. If kilala niyo po si Devil May Cry, si Dante. Dante ba sa'yo? Dante. Parang si Valentine. Dante na may halong Vincent Tapos Valentine. sa'yo, Saan si Cruella? Mga gamer din pala kayo. Anakin Skywalker ako. Sa akin po si Yes Hades. po. Hades. Si Hades yan. Ikaw sa'yo. Si Joker, syempre. Joker. Joker. Sa akin naman po si Thanos. So parang may iba't iba po talaga siyang meaning. Like for example, yung si Joker, kaya naman po siya naging Joker, 'di ba, dahil sa society. So parang ganun po. Yun po yung pinoportray din po namin sa Problem Chat. And sa iba't iba naman din. Kami po. Sino yung Joker mo? Si Heath Ledger o si Jared Leto? Si Philip Ross. Miami Heat. Joke lang. Si Lebron. Si ano yan? Ray Allen yata. Ayun po. Pero yun po. Tama po, gamers din po talaga kami lahat. Kung hindi po kami nasa stage, naglalaro po kami. Ayos. Nga pala, shoutout nga pala sa 4-1. And in reference to that, how do you stay connected with your friends? Especially ngayon sa age ng social media. Well, ako po, personally, syempre madalas po natin, yung pinakaalam natin na nagiging connection lang natin with the fans is kapag may events, ganyan. Tapos, personally, nakikita tayo, ganyan-ganyan. But then, this past few months po, nag-try kami nila Joker mag-stream ng mga games. Tapos, naghahanap kami ng mga games namin na pwede ring makasali yung mga 4-1, ganyan. So, naghanap kami ng mga PC game with na pwede rin yung mga mobile games. So parang ako, tinatry ko as much as possible na even na nasa bahay lang ako, we stay connected with the fans. Also, another option po para sa amin is parang nagkakaroon kami ng mga broadcast channels, sa mga ganyan. So, of course, with the technology ngayon, yung mga social media, mas madali na po maging engage with the fans. But also, nakakatuwa rin po na talagang na-share namin yung gusto namin sabihin sa kanila. And also, the 4-1, ganun din po yung binabalik nila sa amin. So, talagang sobrang komportable kami sa isa't isa po. Ayun po. Good. Gusto ko pala itanong sa inyo, individually. Sino ang influences ninyo as a performer na, like, sino yung mga, who are the people that you look up to when it comes to performing? Let's say, for example, like, do you like Andy Buendia? Do you like, yung mga ganun? Sino mga influence? Sige po, ako po mauna. Siguro ang pinaka, like, nag-influence po sa akin as of now po, si Chris Brown po talaga. Kasi, parang nagkaroon po kasi siya ng concert, parang neto lang po. Sorry, excuse me. Nagkaroon po siya ng concert this month po, parang yung 11/11 tour niya. And grabe, parang hindi siya napapagod kahit na sumasayaw siya, tapos yung singing niya sobrang on point. Actually, yung dancing din niya sobrang on point eh. Kasi ano pa siya, tumatambling pa siya. Parang ang dami niya pong ginagawang stunt. So, nakaka-inspire na parang paano niya nagagawa, paano siya kumakanta ng ganung
kagaling. At the same time, paano siya nakakasayaw ng ganong kagaling. So, na-inspire po ako sa kanya kasi mas ano din po ako, naglilin po ako sa R&B side pagdating po sa singing. So, ayun po, si Chris Brown po talaga yung nag-influence po sa akin ngayon as a performer po. Ako po, medyo diverse po yung mga inspirations ko when it comes to performing. Like, of course, Michael Jackson, Chris Brown as well, Usher. And then, sa K-pop naman po, there's 17, BTS, EXO, Taeyang. And then sa atin po, sa Philippines, of course, none other than Mr. Pure Energy, Gary V, Sir Martin Rivera. And ito po pala, very recently, ano po kasi ako, medyo old soul kind of person. So, I listen, meron po kasi kami Sunday cleaning time parate. Sa parents ko nag-i-initiate nun. So pag Sunday, naglilinis po kami and then nag-go on lang sila ng music. And then, biglang tumugtog sa playlist nila yung Superstar. And then I found out it's a song originally done by Luther Vandross. So, original, way back, yung very first version. Kasi kinanta rin po siya ni Usher sa isang parang award show. Tapos, magkasunod po na kanta, Luther Vandross, Superstar, and then, ano yung kanta ni Whitney Houston na, Don't make me close Superman. one more door. Nawatan ko. Basta yun po. And then, nag-decide ako mag-search. Nag-search ako ng mga performances nila live. And then sabi ko lang, galing ni Whitney Houston. Yung mga gestures po niya na pambalad. Pero parang naisip ko, meron din po kasi mga ganun sa sa P-pop, pag sumasayaw kami. Yung gestures, mga gumaganon-ganon. Pero, ganun po yan, no? Yun. Pero, pasok pa rin. So, yun, recently po, medyo na-idolize and na-inspire po ako ni Luther Vandross and Whitney Houston as well. So, sa akin naman po, pagdating naman po sa overall package ng pagpe-perform, pagsayaw, pagkanta, si Taeyang po, tsaka si Chris Brown, yung talagang nilulook up ko. Pati na rin po pala si Usher tsaka si Michael Jackson. Tapos pagka gusto ko pong makinig lang talaga ng music, mas pinakikinggan ko po talaga si Chris Brown tsaka si Usher. Tapos si Kendrick Lamar po. J. Cole. Co-world. Ikaw na. Excuse me po, sorry, natatawa ako. Actually, may dadagdag pala ako. Na-discover ko rin pala sa sarili ko na mahilig pala ako makinig ng rock tas hindi ko lang napapansin. Rock? Oo. Yeah. Share me. Kakasayaw lang namin. Yung superhero. Lilipad ako para lang sa'yo. Alternative rock. Yeah. Tsaka yung mga Scorpion. Galing mo talaga doon. Baka humangin dito sa loob, ha? Oo, diba? Kala mo, ha? Dust in the wind yun, diba? Dust in the wind. Oo, gano'n. Sound trip ni Papa kasi yun, eh. Bakit? Totoo naman. Tama yan. May mga tsaka si Freddie Mercury. May mga matutunan tayo sa music sa parents natin. Yeah. Totoo yan. Ikaw na. Ako naman po, top 1 ko po talaga si Michael Jackson kasi ever since po talaga 2 years old pa lang po ako, siya na po yung pinapapanood sa akin ng daddy ko. So, yung mga gestures ko po, kung paano po ako umadlib or sumayaw kay Michael Jackson ko po nakuha yon. And locally naman po si Sir Gary V. Kasi, ang kulit na ito mga to. Si Sir Gary V naman po dito sa Philippines kasi si daddy po backup dancer din dati ni Sir Gary V sa Maneuvers. So, dati po dinadala-dala po ako ni daddy sa mga rehearsals nila. Tapos napapanood ko po si Sir Gary. Sobrang similar po nila ni Michael Jackson. Kaya naging idol ko rin po si Sir Gary. Sir Gary V. And ayun po, yung dalawa po yun talaga sobrang angas nila. Ang galing nila po sobra. Totoo po yun. Ako po, personally, I only look up to Taylor Swift. I don't know if it's a good or a bad thing, no? Pero
Si Taylor Swift po talaga. Kasi I'm a big Swiftie. Tapos kung makapansin nyo, sa last concert namin ay sang Anti-Hero by Taylor Swift. So, sa performance ko yung mga ganun-ganun niya, ganyan-ganyan niya. So, ewan ko kasi for me, Taylor Swift, she really helped me grow up din lalo sa mga lyrics niya. So, sa performance din niya, nakukuha ko na rin as a person din pag mag-perform siya. Pero syempre, pag sayo kami, andun na yung bad boy. Reputation Taylor na, hindi na soft Taylor. Pero grabe, parang meron po ako sinasabi kay Jason parati kapag, like, kasi parang di ba, partner, parang, saan yan? Yung yung pinapractice mo ni Anti-Hero. So parang nung pinapahinggan ko kumanta si Jason, nadadala ako sa lyrics kasi sobrang kakaiba. Kasi parang, basta kakaiba, parang, basta, yun po yung napansin ko kay Taylor Swift na paano niya na-incorporate yung ganong words na parang, highfalutin words. Oh, panis kayo doon. Highfalutin words po. Ayun. Wala lang, share ko lang, SKL. Sabi ko meron na nagre-request dito sample daw. Uy! Ay! Did you hear my covert narcissism? I disguise as altruism like some kind of congressman. Isipin niyo yun, congressman. May papasok sa kanta. Tsaka may mga ism. Pero magaling na lyricist si Taylor Swift talaga. Sabay kami nagsulat nun Uy! Sa'yo yung hero. Sa'yo ba yung galing yung idea ng congressman? Sa'yo pala yun. Joke lang po. Sorry po mga Swift. Sorry po. Yung sa akin naman po, almost same lang with Jason. Hindi Taylor Swift. Okay. Hindi same lang yung pinangugutan ko is yung recent concert namin na 0641, which is si Flo G. Kasi inaaral ko rin talaga na, kumbaga parang nung week na yon more on siya lang yung pinapakinggan ko talaga. Kasi parang kailangan ko mag-keep up sa kanya. Parang ganun kasi na-challenge ako dun sa kanta niya. So, talagang binabad ko yung sarili ko sa kanya. Until now, medyo tinatry ko pang kumawala sa kanya bago ako. So, ngayon parang naghahanap ulit ako ng mga bagong artist. Pero as of now, si Flo G pa rin po. Yun. May sample daw ngayon. Nung 0641 po, meron. Daya mo. Sino sa inyo, mga sino pinaka makulit sa inyo, yung pinakakalog? Ito po yung nasa dulo po. Ito po, yan po. Pangalan pa lang po Kaya po siya Joker Ako po. Si LeBron James po. Umamin agad. Crew! siya po. Si Joker po. Tawanan Iniwanan niya ko bigla. Ako po. Okay. Well, I think, nakikita ko yung dynamics na together. It's parang ang gaan nyo lang mag-together. No? Parang, I think yung based sa mga answers mo din, parang yung pinaka-takeaway ko is malaki yung, communication and collaboration. Like, you try to also, like sa music video kanina, kasi parang feeling ko yung ibang mga, like, you always try to put your creative ideas na lagi niyong nilalagay. So, nakikita din siya sa music video, yung character niyo, yung personality niyo as first one. So, now, trending ngayon. So, I think it's about time that we talk about it. Paalam na. Yun. Kanina pa marami nagtatanong dito sa comment section. Everyone's been waiting for us to ask about it. So, first, syempre, we need to know who made the song and sino yung gumawa ng kanta? And what is it about? Actually po, ayun po. Ako po yung nag-start nung foundation ng kanta. Ako po yung nagsulat ng song. Pero sila po, together with me, finished the song collaboratively in terms of the lyricism, the rap flows, the melodical lines and deliveries, tapos yung magiging final instrumentalization and beat po niya. All together po talaga siya na process. Yun po.
And yan po. And yung meaning po kasi ng paalam na is about ano po kasi, parang kapag gusto mo na mag-grow pero may hindrances pa, dapat kailangan mo nang mag-say goodbye dun sa lahat mga hindrances na yun for you to grow talaga. So, meron nga kaming sinasabi, well, ako lang pala, yung parang, ito na, bawi ko na po to. Kahapon po. Kahapon ko po kasi nagugulan po yung utak ko. Trivia po, ito pong sasabihin niya ngayon, may interview segments po kami kahapon, parang nakaline yung mga interview. Tapos bigla po siyang nag-quotable quotes from... Yung quotable quotes ko po, unquotable quotes eh. Pero yung po is, parang sinabi ko po kasi na change is an uncomfortable process and growth is a necessary progress. Kabisado mo rin na Google mo. Kaya ano po yun? Kung kilala nyo po si D-Smoke, parang ano po siya, rapper po siya. Hindi, seryoso yun. D-Smoke. Okay. Ano yun? Parami, sobrang... Hindi totoo. Sobrang lalim niyang rapper. Parang napanood ko siya sa Rhythm and Pattern, yung Rhythm and Flow sa Netflix. Sobrang lalim niya mag-isip. Parang mayroon siyang lyrics yun. Draws is unnecessary, something. Basta yun yung meaning. Paano? Sorry. Basta yun yung quote. So, parang tumatak siya sa akin na, oo nga naman, yung growth, sobrang, hindi ka talaga comfortable dun eh. Kasi nga, you're trying new things eh. So, plus, yung change naman, actually baliktad pala, yung change pala yung, you're trying new things. So, uncomfortable talaga siya sa feeling. Which is good naman din kasi hindi siya like hindi naman masama yung feeling mo eh. It's just that hindi lang yun yung ginagawa mo parate. Tapos yung growth naman, yun yung nangyayari, yun yung progress na. So parang ang lang ding isipin, ang lalim ding isipin kasi wala, lahat tayo takot sa pagbabago, lahat tayo takot mag-take ng first step. Pero once na nag-take na tayo ng first step na yun, doon na magtutuloy-tuloy yun eh. Slowly but surely lang. So, masaya din at the same time nakakatakot kasi nga parang kang nangangapa sa dilim ng walang ilaw. So, ano talaga siya? Leap of faith. Yeah, leap of faith. Di mo alam kung may mababagsakan ka, di mo alam kung meron pang stairs pa dyan, pero tuloy-tuloy lang kasi you're trusting yourself and you're trusting God and you're trusting the process. Boom! Sheesh! Gugulat ako sa iyo eh. Sorry. Kanina napapansin ko kanina pa siya naghahanap ng punchline ending. Ang tagal mag-period eh. Maganda naman yung build up, bro. Okay. Boom! Sorry, nabilib ako sa sarili ko eh. Nabilib. First time mo yan. Kaya mo naka-record naman. Guys, hindi na isama yung boom na part ha. Mga 4-1 sa comment box. Alam kong screen record nyo to. I-crop nyo yung boom. I-post nyo ha. Boom. Sorry mo. Yeah, don't worry, we'll do that. Soundbite yan, soundbite. Baka ano naman? Soundbite. Baka pwede nung pa-request kahit a cappella lang. Sige po, it would be an honor po. Okay, let's go. Sorry, so meron kayong, ito na yung paalam na. No, how is this different with, Problem Child? Actually po yung Problem Child po kasi sobrang strong song po siya kung papakinggan nyo po and kung idadissect nyo po talaga every lyrics. And ayun po yung siguro yung dating first one na lagi po kaming parang siguro po feeling po ng mga nakikinig parang laging pagalit, laging strong, manly, ganyan. Pero this time naman po sa paalam na we tried to break po yung kung ano man po yung nakasanayan namin, first one sa paggawa ng music. And we tried to, tawag dito, so sumakay sa trend kung ano rin yung trending ngayon na mga tunog like that. So, nung pinoproduce namin yung paalam na, si Ace po talaga yung nakaisip na rin, parang, what if ganito yung gawin nating style? Lagyan natin ng reggaeton na may EDM na may R&B-ish. Ganun. So, parang sobrang po siya, contrast po siya sa mga recent songs namin. And which is good kasi parang iba rin po yung feeling namin
parang every time na perform namin yun, parang sobrang nakaka-excite lang kasi iba yung kinakanta namin and iba rin yung feeling in terms of choreography and sa pagsayaw ng Paalam Na. Yes po. And at the same time, add ko lang po, marami po kaming trinay na i-attempt doon, like lyricism-wise. Yung Problem Child po kasi, very strong attack yung lyrics. Tas, of course, fully English siya. Pero, very straight to the point, strong attack na para siyang propaganda style. Since anti-hero nga po kami. Pero, one of the things na, actually kahapon ko lang to na-realize, nalimutan ko siya na yun yung style nung ginawa ko yung part na yun. Yung Paalam Na po kasi, parang sinulat ko rin siya, kahit po ang meaning talaga niya is saying goodbye to something that's holding you back for growth. Sinulat po namin siya na parang heartbreak love song. Pero, yung process po kasi ng love song, diba, kung heartbroken ka, hindi ka kagad nagmo-move on eh. Kunyari galit ka sa ex mo, ano ba yan, paalam na, hindi na kita kaya. Toxic mo, ganyan-ganyan. Pero in reality, pagdating niya po sa bridge, yung line goes, sana nga'y may bukas na, damdamin ay malaya sa pagkagapos ng pag-ibig at alaala na iningatan habang tayong dalawa. Parang pinakita din po namin na, ito yung sinasabi before. Kasi dahil po nagsasabi sa amin noon before na, pare-pareho yung theme ng kanta, hindi ata nila kaya tong ganitong conventional style. Pinakita po namin doon na parang ito yung normal na dinadanas ng tao when it comes to love, especially heartbreak. Kala mo na mamaalam talaga, pero in reality, internally, masakit pa rin siya. Hindi natin alam paano mag-say goodbye. Yun din po yung sinasabi ni Max kanina na when it comes to saying goodbye to your past in order to grow forward, yung fear of letting go, kung meron ka ba talagang madadatnan doon na lalandingan, yun po. Nako, ang daming makaka-relate ito. Parang sapul na sapul. Yeah. Kumpulsay. Cherry kung cherry, man. Cherry. And siguro naman, I think, we're all excited to hear it. Can we have a sample, a cappella of Alam Na? Sample. Sige po. Actually, Or one, Basta po magti-TikTok din po kayo ng Paalam Na. Tama. Madali lang po, ito lang po yan. Right. Bukas mag-TikTok ka lang Paalam Na rin. Yay! Tag niyo po kami. Sige po. 3, 2, 1. Paalam na sa ating dalawa, paalam na minahal kita, di na kayang masaktan pa, sana'y maging masaya ka, paalam na ngunit di maulit, paalam na. Ow! Nice. oh yeah. Oh yeah. Thank you po. Wow. Thank you so much po. Mas magaling kay Regine. Okay. Z, you have anything to say? Actually, syempre, speechless na naman ako kasi parang sobrang Hangover. ng mga voice. Kasi dati sanay lang ako sa boses ni Redville. So, I realized pala yung... Kidding. Pero sobrang thank you sa pagpapaunlak na bigyan ng sample yung Paalam Na. And I'm sure those who are watching right now are also so excited to see and learn more about Paalam Na. But right now, siguro, we would like to ask also, ano po yung mga, kung meron ba kayong, before we end it, meron ba kayong mga upcoming shows, events, or projects that you'd like to share with us? Marami pong parating, pero we will have this upcoming show it's happening on September 21 at the NFT, New Frontier Theater. That's entitled the OMR or One Music Revolution. So we will also be performing there together with other P-pop artists na mga kapatid namin sa industry. And of course, I think Dionela, diba? Andun din si Dionela. So please, 4-1 and the P-pop fans, kung sino man sinusuportahan nyo na P-pop groups,
We hope you do come to watch and enjoy that night with us kasi not only us, but I'm sure all the groups are preparing really, really well for that. And ano po ba? Drama? Yeah, add ko lang rin po, magkakaroon po kami ng drama series entitled Would You Bakery. Kabilang po dito yung mga sikat na sa Thailand po si Jeff Saturn, Barcode Teen, and from Korea naman po si Dion and Q. Kasama po ako, si Jason, and si Ace po sa drama series na yun. So abangan nyo yun guys, Would You Bakery, coming soon. And also, if you like to stream our songs, and especially Paalam Na, you can also follow us sa aming social media accounts, which is 1STONA Official. Tapos you can stream it all sa lahat ng music platforms. Yeah. And syempre, pagawa na rin po yung TikTok challenge. Dance challenge namin na Paalam Na. Ganun lang siya, guys. Thank you. Meron din po ibang version si Alpha nun. Yung yung 2000s. Wag na yun. Basta tingnan na yung profile ko. Tingnan niyo po yung profile niya. And also, please do stream. Stream also on YouTube yung aming lyric video visualizer po. While you wait. Alam ko may nagtanong kanina, while you wait for the music video. So, diba? Yun na. Sinagot na namin a little lang. So, please do continue to stream. And, ano pa ba? Meron pa ba tayong na-forget? That's all, folks. Yes, please do the TikTok challenge. Shoutout nga din pala kay, yung sa First One Entertainment, tsaka kay Demi Lagmay. Miss Demi! Shomai! Mom! Bossy! We're not yet done na. I think, diba, it's just right na we heard the acapella. We also should play at least before we part ways. Now we should play Paalam Na. What do you think, TJ? Yeah, I think we should go ahead. Yeah. Rigel, let me know once you're ready. Pero before we do that, Rigel, again, I'd like to thank yung management behind, and thank you for taking time, First One, and yung the team behind. Maraming salamat. I know meron kayong mga prior commitments prior jumping into our podcast today. Tonight, rather. Maraming salamat. And then, medyo nag-exceed tayo sa isang oras. Tapos, nakapag-perform pa kayo ng acapella for our 4-1. Friends, maraming salamat. Sobrang na-appreciate namin yung presence nyo, yung kwentuhan. Hindi namin akalain na ganito pala kayo kakulit. Salamat din po sa pag-invite. Sorry po. And thank you. Sorry. Yeah. Relax yung conversation natin tonight. So, Rigel, paalam na. Let us know whenever you're ready. Ready na tayo. Sige. Okay. Okay. All right. Again, thank you so much. Have a good night. Happy Wednesday sa 4-1 friends natin tune in today. Maraming salamat. Maraming salamat. Maraming salamat. Thank you po. Thank you po. Thank you Thank po. you. Thank you. Love you, 4-1. Stuck here going nowhere, trying cause I'm under all of your spell. No one can tell how I can get over. Di makalimutan ating pagmamahalan, pero alam kong oras na para kay pagkawalan. Girl, I was always here but you were nowhere to be found, yet you made me feel like nothing when I gave everything more than I could. Biglang binigay pero puso ko'y niyurakan mo, kaya di mawari anong nangyari, lahat ay gumuho. Palasyo na pinangarap na di nawala sa kislap ng iyong mata. Don't tie me down, I'm sick, it's time to move on. No more running around, I show you that I can go on. Paalam na sa ating dalawa, paalam
namin ay malaya sa pagkagapos ng pag-ibigan. Alaala na iningatan habang tayo dalawa. Paalam na sa ating dalawa. Paalam na minahal kita. Di na kaya masaktan pa, sana'y maging masaya ko. Paalam na ngunit di maulit. Paalam na. Paalam na sa ating dalawa. Paalam na minahal kita. Di na kaya masaktan pa, sana'y maging masaya ko. Paalam na ngunit di maulit. Paalam na. Paalam na. Yun, paalam na. First one. Nasaan na Namaalam na ata sila. They're back! Alam na nga ba? Hello po. Hi po. Hello po ulit. Hello. Hello po. Hello po ulit. So, TJ, ano na lang, photo op? Yeah, photo op na lang siguro. Picture na lang tayo. Sige po. Yep, So- okay. Sige. Game. 1, 2, 3. Okay? Okay. Okay. Thank you po. Alright. Thank you. Thank you so Thank you much po. Salamat po. Maraming guys. salamat. Maraming salamat. Thank you po. Salamat din po. Have a good evening po. You too. Maraming salamat. Bye.